Balita natin ngayon, mukhang ito si Cedric Barefield ay ayon doon sa mga reports ay hindi na raw interesado na maglaro dito sa Blackwater Bossing at mukhang gusto na mapunta dito sa SMC. At ang report ngayon ay pinagpipilian daw kung mapupunta siya dito sa Barangay Ginebra or dito sa SMP. Depende na ramang daw yan kung ano mapagkasusunduan doon sa kanilang negosasyon. Kasi sa ngayon mukhang ang balita daw itong si Barefield baka hindi nakunin ng TNT Tropang Giga at ang kukunin daw ng TNT eventually ay itong si Robert Bolick. Kaya sa ngayon, mukhang itong si Barefield, nakita naman natin medyo nag-i-struggle talaga Blackwater Bossing. Siyempre, sino ba namang player ang matutuwa dyan? Kaya hindi na tayo magtataka kung sakali nga na si Bolick ay magdesisyon na lumipat sa SMC at baka sa Ginebra ito mapunta. Hindi pa natin natitiyak kung sino magiging kapalit pero if ever matuloy yung nabanggit na trade, sigurado na magiging isa tong blockbuster. At dito natin matitiyak ngayon na itong si Robert Bolick talaga, or rather ito si Cedric Barefield ay hindi naman magtatagal sa Blackwater. Marami namang naniwala ever since itong madraft yan na hindi talaga yan dyan magtatagal. Pero ngayon, ang balita mukhang hindi ito mapupunta dito sa TNT, kung hindi mapupunta ito dito sa SMC. Ngayon, kung sa Ginebra nga yan, sigurado na magiging mas matindi yung kanilang lineup ngayon. At dito natin makikita talaga kung hanggang saan yung pwedeng ibigay ng Ginebra para maging kapalit ni Barefield. Ang sabi ng iba, baka si Maverick Missy ang ibigay nila at hindi naman tayo magtataka kung ganyan nga. Dahil syempre, para sa isang player ng caliber ni Barefield, sigurado na kinakailangan yung magiging kapalit niyan ay yung high caliber din katulad ni Missy na heavy minutes ang nakikita dito sa Barangay Ginebra. Kaya huwag na tayong magulat kung sakaling ganyan nga ang maging sitwasyon at tuluyan ang lumipat itong si Barefield. At napag-uusapan yung mga pwedeng lumipat, ito nga kayang si Jamie Malonzo ay mapupunta dito sa San Miguel. Alam nating lahat na ang SMC ay magre-revamp kapag hindi nila napigilan itong pag-dipa o pag-Grand Slam ng TNT. At sa ngayon, ayon doon sa mga reports, ng isang posibilidad dyan ay baka to si Jamie Malonzo ay mapunta dito sa San Miguel dahil baka si Arvin Tolentino ay bumalik na dito sa Barangay Ginebra. Isa yan doon sa mga nakikitang posibilidad, baka maging 3-team trade yan. Kung saan si Tolentino sa Ginebra, si Malonzo dito sa San Miguel at idedetermina pa kung sino mapupunta dito sa Northport Batangas. If ever mangyari nga to, sigurado naman na magiging sabihin na nating blockbuster yan. At kahit na sabihin ng iba na medyo bumaba yung laro nitong si Jamie Malonzo dito sa finals, magiging asset pa rin yan sa San Miguel kung sakaling dyan nga siya mapunta. Kaya sa tingin ko magiging okay na okay to para dito sa San Miguel kung sa kanila nga eventually mapunta itong si Jamie Malonzo. Alam din natin lahat na itong San Miguel Beer ngayon ay naghahanap ng mga additional players na magagamit nila para hindi naman sila magre-rely na lamang dito kay Junmar Fajardo kahit alam natin na dominant pa rin ang nasabing player. Kaya po pwede talaga na itong si Jamie Malonzo kung yan mapupunta dito sa San Miguel. Yan na yung magiging power forward nila na pwede talagang pumalit dito sa pwesto ni Arwin Santos na matagal nang humahanap ng replacement talaga ng SMB. At mukhang bagay na nga itong si Jamie Malonzo. Kaya ito kinukonsiderang mabuti ngayon nitong lineup ng San Miguel Beer at gagawa ng paraan ng SMC para itong trade na to talaga ay matuloy na dahil yan talaga ang kanilang hinahanap ngayon. At syempre, alam naman natin bilang flagship team ng PBA, hindi yan papabayaan ng SMC. Ang TNT Tropang Giga naman ayon dun sa mga reports ay excited na dito sa posibilidad na makabalik na kaagad itong si Brandon Ganuelas Roser. Alam na natin na si Brandon Ganuelas Roser ay nagre-recover pa mula dito sa injury dahil ito nagka-ACL pero ngayon daw ayon doon sa mga insiders mukhang ito baka makabalik ng maaga at syempre good news yan para dito sa TNT Tropang Giga na matagal nang iniintay o matagal nang gusto na itong si Roser talaga ay makabalik dito sa kanilang lineup. Ngayon kung sakasakali nga na makuha nila ito si Brandon Roser, aba good news talaga yan para dito sa TNT Tropang Giga dahil alam naman nating lahat na itong si Brandon Roser ay isa doon sa mga players na kinakailangan ng tropa para makasiguro na pagdating dito sa plano nila na maka-Grand Slam ay kinakailangan nila ng isang big man na magdo-dominate sa inside. At yan yung magagawa talaga
nitong si Brandon Rosser. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede talaga na itong si Rosser na ang magamit nitong TNT Tropang Giga. Siyempre hindi naman yan bibiglain nitong si Coach Chot Reyes. Pero sa kasalukuyan kung sakasakali na matuloy nga at makuha nila si Brandon Rosser, good news ito para sa kanila at matitiyak natin na if ever bumaba yung laro ni Poy Eram or ma-injure si Kelly Williams for example at nandiyan si Brandon Rosser, yan ang magiging magandang bentahe para sa kanila. Kaya yan ngayon yung magiging good news para dito sa tropa at bukod siyempre dito sa pagkakuha nila kay free agent Simon Enciso at eventually yung paglipat dyan itong si Robert Bolick. Kaya siguro tayo na itong TNT Tropang Giga, yung Grand Slam na binabalak nila ay magiging isa dito sa sabihin na nating malaki ang tsansa na mangyari. Lalo na at malakas yung kanilang local lineup ngayon kahit nawala itong si Jason Castro. At pag nakabalik si Rosser, sigurado na lalong magiging matindi yung performance nila. Samantala naman, itong Magnolia Chicken Templados at itong Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay may balak daw makipag-trade dito sa Magnolia. Ito kasing Rain or Shine Elasto Painters ay nadali ng napakaraming injuries kaya hindi na tayo nagugulat na gusto nilang pumasok sa isang trade at kasama dyan itong Magnolia. Sa kasalukuyan, itong Magnolia hindi naman yan nagmamadali na gumawa ng trade dahil maganda yung umpisa ng kanilang franchise. Pero alam din natin na itong Magnolia naman sanay na maganda yung umpisa nila pero madalas ang nangyayari nga ay hindi naman sila sabihin na natin nagiging consistent pagdating dito sa kanilang performance. Kaya hindi na nakapagtataka na gusto ito ng Magnolia na sabihin na natin maghanap ng paraan para ma-improve yung kanilang performance. Ngayon kung sakasakali nga na gusto ng Magnolia Chicken Templados na lumakas yung kanilang lineup at makipag-trade dito sa ROS, marami naman diyang options. Posible na mapunta sa Magnolia ito si Felix Lemeti o kaya naman alam natin na maraming mga teams din ang interesado na makakuha dito. If ever mapunta ito si Lemeti dito sa Magnolia Chicken Templado, syempre good news yan. Pero alam natin na itong Rain or Shine Elasto Painters naman ay hindi yan basta-basta na lamang na gagawa ng sabihin na nating trade kung saan sila ay malulugi. Kaya medyo magiging matindi yung negosasyon dyan if ever na magkaroon nga ng trade ditong Rain or Shine at itong Magnolia. As it is, hindi pa natitiyak kung kailan makababalik itong si Luis Villegas at ito namang si Bob Belga, 1 month daw mawawala. At alam din natin na ito pang ibang players ng Rain or Shine katulad ni Gian Mamuyak ay meron pa ring injury so medyo matatagalan yan bago makabalik. Ang importante dito kung ikaw ang Rain or Shine Elasto Painters ay makapag-prepare ka ng maaga para masiguro na dito sa Philippine Cup magiging ready na yung mga players mo. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Michael D. Binabati din natin si Anthony Alon, si Enju Dexter Domer, Katsakino Dukusin, si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascariñas, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Ireneo Salangsang, si Enju Dexter Domer at iba pa.